Alright, isang magandang gabi sa inyong lahat. The House Representatives hold a press briefing with Bicol Saro Party List Representative Terry De Redon to clarify issues related to impeachment presiding against Vice President Sara Duterte on HOR updates. Alright? Panoorin po natin yan. Magandang umaga sa atin pong lahat. Very important po siguro na banggitin muna natin yung pong ilang mga usapin, no, mula po doon sa pag-archive ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May mga mabibigat na mga salita, no, na binitawan mula doon. Ang ating pong pagkakaalam, ito po ay dapat pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangang i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong impeachment proceedings, no, laban kay Ang boto, President Sara ano, no? 16-4. 16-4, panalo talaga si Sara. Pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay tungkol po sa mga pagtingin, kuro-kuro ng ilang mga senador, liderato ng Senado, laban po sa liderato ng House of Representatives. No? So, very important ho na linawin ho natin muli, nabanggit na ito kahapon ng ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng Senado. Ito po yung prinsipyo ng interparliamentary courtesy. No? So, malaking pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil meron na pong mga binabanggit na mga masasakit na mga salita at pagpapangalan. Ibig sabihin, name calling laban po sa liderato ng House. Pero very important ho na balikan ho natin ang totoo naman ho, yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad. Hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan, ito po ay usapin ng accountability. Sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, usapin po ito ng accountability sa usapin po ng pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po ang House Speaker. No? So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro-Duterte ka o anti. Ayan, pag binuksan yan, lahat na, no? Impeachment kay President, impeachment sa lahat. Kay Duterte ka. Ibig sabihin, hindi lang po ito usapin na kung magpalit po ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings ay magbabago po ang magiging paninindigan ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging Vice Presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. So, very important ho yung looking forward ng House as we move on from the archiving of the Senate of the impeachment proceedings. So, antayin po ng Kongreso, ito pong magiging resulta, ito pong motion for reconsideration ng Korte Suprema. Kung ano man ho yung abutin nito, di saka ho tayo mag-usap muli. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, yun po ay magpapatuloy. In the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives na mag-refile at daanan po muli yung po proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Salamat po, Chairman Terry. We will start with the questions from Tina Panganiban Perez of GMA 7. Good morning po, Kong. I had several questions about the impeachment, but you already addressed that in your opening statement. So I'd like to move on to the briefing conducted by your committee, sir, the Public Accounts Committee. Nabanggit po kasi doon, sir, ni Secretary Bonoan na this week magsusumite po sila kay Pangulong Marcos ng initial list, the first list of all infrastructure projects completed from 2022 onwards. Yung committee niyo po ba nakatanggap din ng kopya nito, sir? Ang commitment po ng DPWH at ni Secretary Bonoan ay as soon as it is submitted to the President, the House will be able to get a copy of all of it. No? So, ang expectation po natin dito, we will be talking about not just the completed projects, but the entirety of the status of the projects that were raised by the President. Ito ba yung mga uncompleted? Ito ba yung mga delayed? Ito po ba yung mga substandard? And kung meron pong actual reports
kung meron pong ghost project. So, hopefully, by the end of next week, pagka ho na, I think, ang sabi naman ho nila, handa na ho sila dito sa listahan. So, as soon as it goes to the table of the President, we will be expecting that the DPWH will give the same list for us to be able to peruse in soonest time. Sir, nagpa-persist pa rin yung accusations that several members of the House are involved in the projects. Your thoughts po? How will the committee address that? Well, there are two, I think, main accusers of congressmen. No? So, meron daw 67 lawmakers, and meron nagsasabi din po that a majority of legislators are involved in infrastructure corruption. So, again, and we will reiterate it today, I think it is most important for them to be able to name names. No? And the committee can, in fact, serve as a platform for them to make the actual accusation against the legislators, whether senators, whether congressmen, if they're actually involved there. No? Siyempre, in the same manner, yung mga involved or named na mga legislator contractors, if they're involved in corruption allegations, will also be provided the same platform through our committee. In fact, it's not just our committee. We are looking at, yun na nga po, like what I stated last Monday, a tri-committee led by the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee para pag-usapan po ang lahat ng ito. Thank you, sir. Thank you, Tina. Next, we have Billy Vegas from Abante Politico. Kung magandang umaga po. Kung hingi na po ako ng reaction doon sa sinasabi ni Senator Amy na leadership change tsaka, in connection po doon sa statement nyo kanina. Well, sa dulo-dulo ho, ang magpapasya kung sino man ho yung magpapalit sa liderato po ng House of Representatives ay ang mga miyembro po ng Kongreso mismo. Hindi po mga senador, hindi anak ng Pangulo, hindi kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kung merong batayan para magkaroon ng palitan, mangyayari po ito batay sa pagpapasya ng mga miyembro po ng House of Representatives. Pero kailangan natin balikan po yung inabot pong mga tagumpay ng Kongreso nitong nagdaang mga panahon. Sa ilalim po ng kasalukuyang liderato, siyempre, marami pong mga landmark laws na naipasa. But most importantly, ito po yung Kongreso na talaga po nag-shepherd nito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At up until the final moment, no, dito po sa usapin po ng archiving ng impeachment complaint, yung mismong liderato po, Speaker Martin Romualdez, ay naninindigan na walang pagkakamali, tuloy ang laban sa usapin po ng katotohanan at accountability sa usapin pong ito. Kung hingi na po ako ng reaction doon sa sinabi po ni Presidente na magpapatawag daw siya ng stakeholders sa meeting para daw po makapag-create ng mas maayos na policy on online gambling. Well, very important po na mapag-usapan po at the level of the President, pero of course, at the level of Congress and the Senate, meron po mga pinag-usapan na pagbaban at strict regulation. Ang atin naman po binabanggit na nitong nakaraang buwan pa ho, very important na pag-aralan muna natin yung usapin po ng strict regulation kasi syempre, yung pagbabalanse rin ho talaga ng revenues ay mahalaga po sa pagpapatakbo ng gobyerno. No? So, again, and I will reiterate it today, yung usapin ho ng decoupling ng mga payment platforms from the main payment platforms and dun sa mga online gambling applications. Pangalawa, yung pagkakaroon po ng higher transaction limits. No? So, ibig sabihin, imbis na 100 pesos, 200 pesos po yung minimum transaction amounts, dapat po at the very best 10,000, 20,000 to. Yung pong minimum transaction amounts, cash in, cash out, yung pinag-usapan po natin para mapigilan po yung ating mga ordinary mamamayan na imbis yung ginagamit po nila para sa kanila po nga pang-araw-araw na gastusin, ginagamit po sa pagsusugal, dapat po ginagamit po nila sa. So asahan din natin kung na itong mga names ng mga legislator contractors ay maisawalat din during the I think so. Pero syempre, Thank you. Thank you, Vivian. Let us acknowledge Marian Enriquez from TV5. Thank you. Chair, sinabi niyo rin po kanina na kung follow-up lang po kay Ate Vivian, kung sure ka on evidence, the justice of it shouldn't stop you from filing it. Kayo po ba, sir, ngayong 20th Congress after February 5, magpa-file po ba kayo or mag-endorse kayo ng impeachment complaint against VP Sara? I think we might be inclined to support it. Kasi wala naman nagbago, it's just the periods that had changed. So, congressman ka. Hindi ba? So, like what I stated, the commitment is, kung yan ho yung abutin, mapangalanan sila at mapatunayan na talagang sangkot po sila ron, wala ho tayo sisinuhin dito. Alright, napakinggan at napanood po natin dito kay Attorney Tere Ribdon ng Bicol Saro Party List Representative. Alright, maraming salamat sa panonood pagkinig at nabayanan natin ang hantungan ng impeachment ni VP Sara or iba basura ito. Alright, maraming salamat, MP.